Magbabasa tayo ng banal na kasulatan. Mga kapatid, ang sabi ng Psalms 146 verse 2 at Psalms 104 verse 33. Sabay-sabay po natin basahin. While I live, will I praise the Lord? I will sing praises unto my God while I have my being. Sabihin niya ng bawat isa sa atin. Naniniwala tayo dyan? Amen. At sa 146 verse 2, 104 verse 33. I will sing unto the Lord as long as I habang buhay daw tayo. Mga kapatid, ay magpuri tayo sa ating Panginoon. I will sing praise to my God while I have my being. Hallelujah. Naniniwala tayo doon? Hallelujah. So, ilabas ang pamagat. At sabay-sabay po natin basahin. Until naniniwala tayo dyan? Amen. Naunawaan ba natin ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Amen. Sige, kamayan mo ang katabi mo at sabihin, until the last breath. Hallelujah. Praise the Lord. Until the last breath, I will praise the Lord. Sige, makakaupo na po tayo. At handa natin ang ating mga sarili. Santabi muna natin ang ating mga cellphone. No? Kung mag-record kayo, mga kapatid, huwag na lang doon sa cellphone. No? So, ang sabi, mga kapatid, until the last breath, I will praise the Lord. Naunawaan kaya natin ito, mga kapatid, ang ibig sabihin na ito. Sino ba ang mahininga dito? Amen. Bakit kunti lang nagtaas? Wala na ba kayong hininga? Amen. Habang mahininga, mga kapatid, magpupuri ako sa Diyos. Amen. Dapat ganun ang ating katwiran, mga kapatid. Ano man mga pangyayari sa mundong ito, hanggat may natitirang hininga sa katawan na ito, I will praise the Lord. Amen. Hallelujah. Psalms 146 verse 2, while I live, ang sabi ni Haring David, while I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Hallelujah. Biro, mga kapatid, ang sabi ni Haring David, at saka sa 104, I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Habang nandito ako, habang may hininga ako. Ang sabi ni Haring David, magpupuri ako sa ating Panginoon. Dapat wala, mga kapatid, hadlang doon. Dapat wala, mga kapatid, na kakapagsagabal doon hanggat may hininga ka, mga kapatid. Naalala niyo, mga kapatid, si Apostle Paul at saka si Silas. Praise the Lord. Ang kanilang mga kaaway, dahil sila ay nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon, ang kanilang mga kaaway, akala nila pag kinulong nila si Apostle Paul at saka si Silas, ay matitigil na ang paglingkod nila sa Panginoon. Maliban, mga kapatid, na kinulong nila doon sa Bartolina, tinalian pa ang kamay at ang paa. Hindi makalakad, hindi makapagsayaw, hindi, mga kapatid, makakilos, magpuri sa ating Panginoon. Ngunit ang mali ng kanilang mga kaaway, mga kapatid, ay hindi nila tinakpan ang bunganga. Ang bibig, mga kapatid. So anong sabi? Nagpuri pa rin sila sa ating Panginoon. Tayo kaya, mga kapatid, pag tinatalian na ba tayo, pag kinulong na ba tayo, mga kapatid, hindi natin kaya magpuri sa Panginoon? Kaya nyo pa rin ba purihin ang Panginoon? Amen. Amen? Amen. Sigurado kayo? Amen. Praise the Lord. Kasi si Paul at Silas, mga kapatid, nakabartolina na nakatali pa ang kamay at paa. Ang mali ng kanilang mga persecutor, mga kapatid, ay hindi nila tinalian ang bibig. Kaya nakapagpuri pa rin. Hallelujah. Ganon din dito, mga kapatid. Habang may hininga tayo, dapat nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Hindi dapat yan, mga kapatid, na hadlangan ng anumang mga pagsubok o problema, sakit at karamdaman o anuman tali, mga kapatid, kagaya ni Paul at Silas. Amen? Hallelujah. Tayo minsan, mga kapatid, makurot lang, mga kapatid, ay hindi na tayo nagpupuri. Naapektuhan ng mga kapatid ang pagsamba natin sa Panginoon. Naapektuhan ng mga kapatid ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Naunawaan ba natin ang until my last breath, I will praise the Lord? Amen. Kung lubos natin naunawaan, mga kapatid, wala dapat nakakahadlang. Hindi ka kayo pwedeng hadlangan ng asawa mo.
Hindi ka pwedeng adlangan ng kahit na sino, mga kapatid. No? Basta ang mahalaga, sa araw ng Friday, sa araw na kung saan magsamba, magpuri sa Diyos na mabalik ang kapurihan at kadakilaan sa ginawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Hindi ako papipigil, magpupuri ako, magsasamba ako, dadakilain ko ang Diyos na aking tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Wala dapat na kapatid makakahadlang. Saan yun? Nandyan ka pala, Abi. No? Hallelujah. So mga kapatid, ano man ang mangyari bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinawag at binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Matisod man ako sa iyo, magpupuri pa rin ako. Amen? Magtampo man ako sa iyo, magpupuri pa rin ako. Amen? Hallelujah. Magkaroon man tayo ng away, mga kapatid, magpupuri pa rin ako, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Ano man ang ihadlang ni Satanas sa aking buhay, hindi ako papayag na hindi ako mapuri ang Diyos. Yan dapat ang ating katwiran bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? Ano man problema, ano man pagsubok, ano mang sakit at karamdaman, dapat hindi nakakadlang sa pagpuri at pagsamba mo sa Diyos. Hallelujah. Amen? Dahil mayroon ka pang hininga. Hanggat may hininga, magpupuri ako sa Panginoon. Hindi makakahadlang ang anumang gawa ng kalaban sa ating mga buhay. Tingnan natin mga kapatid ng ating mga nanay. Di ba sa edad nila niyan, dapat sa bahay na lang sila nagpapahinga. Ngunit minsan talo pa tayo ng mga nanay. Nakikita ko sila kanina mga kapatid kung paano magtaas ng kamay, magpuri. Eh kayo dyan mga kapatid sa likod, parang ayaw mo nang itaas ang inyong kamay. Talo pa tayo ng ating mga nanay. Malalakas pang tuhod natin, pero sila pang mas bata ngayon kaysa sa atin. Amen? So, puri ng Diyos sa buhay ng ating dalawang nanay, mga kapatid. No? Yan ang nagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil na ibabalik natin sa kanyang kapurihan. Ang kadakilan, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen, Amen Julian? Si Abing sasagot. Wala. Busy pa sir, busy. Hallelujah. So bumagsak man tayo mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Remember mga kapatid, falling. Tulog yun, tulog. Busy ngayon. Praise the Lord. Ano mo na? So remember mga kapatid, falling does not make you a failure. Minsan kasi mga kapatid, pag bumabagsak tayo, akala natin failure na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mga kapatid. Dapat habang bumabagsak tayo, bangon lang. Laban lang mga kapatid. Huwag mong hayaan na pag bumagsak ka na, manatili ka lang nakabagsak doon. Bumangon ka, tumayo ka, ang sabi ng Revelation, tandaan mo kung saan ka nadapa, bumangon ka. Amen. Amen. Magpatuloy. Lahat tayo dumaranas sa mga pagsubok at problema sa ating buhay. Nadadapa, sino bang hindi nadadapa sa atin? Lahat tayo mga kapatid dumaan sa ganyan. Ngunit hindi dapat nakadlang yan upang hindi ka magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Di ba? So failure mga kapatid, a falling does not make you a failure. Not until you decide not to stand up again. Ang sabi ng mga kapatid ng Micah 7:8, when I fall, I shall rise, mga kapatid. Hallelujah. So sabi dito, when I fall, I shall rise. Ganun dapat tayo. Bumagsak man tayo dahil paglilingkod sa ating Panginoon, ups and down. Amen. No? Bumagsak man tayo, bangon at magpatuloy. Huwag mong hayaan na manatili ka doon na nakadapa dahil lalo kang ilugmok ng kalaban. Amen. Pero pag bumabangon ka, lumalaban ka, diyan mga kapatid, galit na galit si Satanas. Diyan takot si Satanas dahil alam niya na makakawala ka sa kamay niya, mga kapatid. Huwag nating hayaan mga kapatid na pag nilugmok tayo ng kalaban, manatili tayo doon. Bangon, lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. May nantok ba? Praise the Lord. Bawal matulog kasi baka mag-cut up. Hallelujah. So kung kahit ano mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, kagaya nga niyan sabi ni David sa Psalms 23 verse 4. Di ba? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Biro mo? Kamatayan ang kinakarap.
mga kapatid, ni Haring David, I will fear no evil. Hindi ako matatakot sa kasamaan. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang Diyos pa rin, mga kapatid. Paghawak na tayo ng ating Panginoon, huwag tayong matakot, mga dumaan man tayo sa mga kamatayan na yan, mga kapatid, sa mga pagsubok, problema, sakit at karamdaman na yan sa ating buhay o gawa ni Satanas sa ating buhay, mga kapatid. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba dahil kapag hawak tayo ng ating kamay, mga kapatid, sino ang makakalaban sa atin? Promise yan ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga tapat niya ng mga lingkod. Kaya kung iniisip mo na tapat ka na lingkod ng ating Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ano man ang kaharapin natin sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Di ba nakikita niyo, kapatid, kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay? No? Magti-10th year na anniversary na tayo, mga kapatid. 10th year, mga kapatid, na isang dekada na. Simula nung na-encounter natin ang ating Panginoon. Yung tinatag niyang iglesia ito, mga kapatid, di ba nagpapatuloy pa rin? Hindi natitinag, lumalago pa nga lalo, mga kapatid, dahil hawak tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong magalinlangan, huwag tayong mangamba sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng ating ginagawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. May pangako ang Diyos dyan. Yun ang pangawakan natin. Kaya ang sabi kanina sa ating Bible study, mga kapatid, huwag kang mag-focus sa tao. Huwag kang maglingkod sa tao, mapapagod ka. Amen? Yeah. So maglingkod natin, isipin natin, ang pinaglilingkuran natin ang nag-iisang Diyos. Ang may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. So ano pang ipangamba natin at ano pang kinatakot natin? Kung tayo, mga kapatid, kinuha sa lusak ng kasalanan, kaya din tayo, mga kapatid, protektahan at iligtas ng ating Panginoon sa lahat ng gawa ng kalaban. Amen. Amen? Hallelujah. So huwag tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayong matakot dahil pangaral ang salita ng Diyos. Na i-share ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya dapat ang katwiran na natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Until my last breath, I will preach. Acts 2:38. Or the gospel of salvation sa lahat ng tao. No? Romans 1:16, hindi ko kinakahiya. Di ba? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi dapat natin kinakahiya na ipangaral ang ebanghelyo sa kahit na sinong tao, anuman ang lahi, anumang reliyon, anumang sikta, anumang grupo. Basta tao. Pwera na lang kung hindi tao, huwag mo lang siran. No? Pero pag tao siya, anuman ang lahi niya, anumang reliyon niya, anumang sikta siya, mga kapatid, share the gospel of salvation. Kasi kaligtasan ito ng kaluluwa. No? So, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone. Bakit sinabing everyone? Kasi everyone ang kaligtasan, mga kapatid. Pwede namin i-share sa inyong daan ng kaligtasan, pero hindi namin kayo kayang iligtas. Amen. Kahit sino sa atin, dahil kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Wala nang iba. Amen? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego o mga hintil na katulad natin. Amen? Amen. 2 Timothy 1:7, ito dapat ang tandaan natin. For God hath not given us the spirit of fear. Tinanggap pa natin ang espiritu ng Panginoon? Amen. So sabi niya, hindi kayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Amen? But of power. Kaya nga power, mga kapatid. If you have the Holy Spirit in your life, mga kapatid, you have power and the authority over the power of the enemy, including Satan. Amen? But of power and of love and of a sound mind. Yan ang tinanggap natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. So wag natin, mga kapatid, ikahiya, wag natin ikatakot, wag natin ipangamba to share and preach the gospel of salvation dahil para sa kaligtasan niya ng kaluluwa. Amen? Amen. Hallelujah. Apel din. We are called to serve, mga kapatid, not to be served. Itong laging pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Kasi ang Panginoon na parito sa mga kapatid, hindi upang
Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen. Binigyan niya tayo ng halimbawa na kanyang mga tagasunod, na ganun din mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Amen. Kaya wag natin paglingkuran mga kapatid na parang nakapokus na kayo sa pastor nyo o sa leader nyo, mga kapatid. Hindi. Mag-focus tayo kay Jesucristo. Siya dapat ang Amen. nagtataas, siya dapat ang nadakila, siya dapat lamang ang naluluwalhati. Wala nang iba. Pare-pareho lamang tayo, no, na naligtas dahil sa habag ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, ibalik natin ang kapurihan sa Kanya, hindi sa tao, mga kapatid. No? Hallelujah. So, we are called to serve, not to be served. At remember, church, God is looking for your yes to unlock His I will. Naunawa nyo? Amen. Hanggat hindi ka nag-yes sa ating Panginoon, hindi mo matatanggap ang sinasabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon na I will. Anong pangako niya? I will bless you. I will protect you. I will heal you. I will save you. I will give everything that you need. Amen. Kailangan mo muna mag-yes sa Panginoon. Kaya dapat pag tinatawag tayo ng Panginoon, yes lang tayo ng yes. Wala na dapat no sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord lang dapat. Wala nang no sa atin mga kapatid. Dahil pribiliyo lang na magamit tayo ng ating Panginoon. Nakikita niyo mga kapatid ang umawit kanina dito? Nakita niyo na ano yung kapatid ng mga boses? Amen. Praise the Lord. Pangsulit. Kaya huwag kayong magkaano mga kapatid dahil mga gamitin ng Panginoon yan. No? Praise the Lord. Ganyan din yung nagsimula sila. Di ba? Ngunit sa katagalan, di ba, inaayos ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Basta mag-yes ka lang kapatid sa pagkatawag ng ating Panginoon. Problema na kasi ng Panginoon yan. Kahit na ang boses mo 109 mga kapatid, babaguhin niya ng Panginoon. Gagawin niya ng Panginoon 110. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Basta mag-yes lang tayo sa calling ng Panginoon, maniwala kayo mga kapatid. Bakit sila? Ina-expect ba nila yan na kami ba? Ina-expect namin na gaganito kami? Ina-expect ba nila yan na gagamitin sila ng ganyan? Di ba? Ina-expect ba yan? O si Sis Ebrine, di ba yan naman ina-expect? May suplada ka daw sabi ni Lorenzo eh. Oo. Totoo yan. O, di ba? Pero kita mga kapatid, ang nagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Marami ako. Ikaw nga. Totoo nga. Totoo nga. Nagturo si Abi. Yan ang nagagawa ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. Kaya yes lang tayo ng yes, parang promise ng Panginoon sa atin ay ibubuhos niya. Amen? Amen. Hallelujah. So pag magkaisa tayo mga kapatid, magkaisa tayo to preach the gospel of salvation mga kapatid. Kasi doon mga kapatid, malalaman mga kapatid na tayo ay nagkakaisa. So, sabi mo kapatid, unity is how the gospel moves forward. Dapat ganon. Kaya kung hindi natin mga kapatid, kagaya nito sa atin, di ba pinapalago tayo ng ating Panginoon, pinapadami tayo ng Panginoon, hindi lamang daming na sa tao mga kapatid, kundi lalo tayong lumalago. Dapat lalo tayong nagpapatibay. Kaya mga pangyayari sa ating buhay mga kapatid, ariin natin kagalakan yan. Amen. Amen? Darating ang time mga kapatid na ipagpasalamat niyo yan sa ating Panginoon. Salamat Panginoon dahil sa nangyari sa akin, doon ako natuto. Doon ako lalong lumago. Doon ko lalo lubos na unawaan ang plano at purpose mo sa buhay ng Panginoon. Darating ang time sasabihin nyo yan. Hindi nyo man ipatotoo, pero alam ng Panginoon. Amen? Kasi nangyari din sa aming mga buhay. Hallelujah. Huwag tayo matakot mga kapatid. Huwag tayo mga minsan kasi iniisip natin na parang aping-api na ako eh. Parang ako na lang parati. Di ba? Dumarating ba sa buhay nyo yan? Parang ako na lang parati natatamaan ng salita ng Diyos. Amen. Parang ako na lang parati ang binubugbog. No? Ang sabi mga kapatid, when everything seems to fall apart and we begin to think that God has forgotten us, no? Remember mga kapatid, that He who calls us is faithful. Amen. Hindi taong tumawag sa atin. Kung inakala mo na tao lang mga kapatid, nagkakamali ka. Dahil kung tao lang ang tumawag sa iyo, wala ka na. Amen? Saglit ka lang. Ngunit dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, ang kailangan lamang natin mag-yes ng yes ng yes for the glory of God.
Ate, yes. Amen? Yes. Hallelujah. Ate Let us Joseph. remember, kapatid, that He who calls us is faithful and He will do what He has promised. Amen. Ang sabi nga ng Hebrew 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Dapat ito na tayo, without wavering, mga kapatid. Di ba matagal na tayo, ginagamit na tayo ng ating Panginoon. Dapat hindi na tayo nag-aalinlangan, wala ng pagdududa. Hindi na nag-wave, dapat kapatid ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Di ba? Dinitestimony natin na binago tayo ng Panginoon, inayos ng Diyos ang ating mga buhay. Natanggap natin ang banal na Espiritu. So dapat sundin natin kung anong udyok ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen. Amen? He is faithful that promise. Ang promise ng Panginoon, mananatiling tapat kahit hindi tayo tapat. Amen? Amen. Ang pangako niya sa atin, tapat pa rin yan. God is top. Hallelujah. So let us trust that God holds even every door in His hands, mga kapatid. Even if a door is closed right now, He will open it at the right time. Minsan kasi, mga kapatid, parang pinagsakluban na ako ng tadhana. Narinig niyo ba yan, mga kapatid? Di ba kaugalian natin dati, anong nasa ano pa tayo? Sa atin nating mananampalataya. Parang sinakluban na ako ng tadhana. Buti buhay ka pa pag sakluban ka ng tadhana. Lord. Di ba? Gaano kalaki ang Diyos, mga kapatid. Pag sinakluban ka kaya ng Diyos, mabubuhay ka. Maipit ka nga lang ng upuan eh. Halos ikamatay mo na. Ang mas mo kung tadhana ang sinasabi na sakluban ka, mga kapatid. Hallelujah. So in the right time, mga kapatid, bubuksan niya ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga hinihiling natin sa Panginoon, pangawakan natin ang pangako ng Panginoon na ibibigay niya in the right place and in the right time. Amen? Tapat siya ng nangako, mga kapatid. So if you experience being disconnected, rejected, discomfort, even persecuted, mga kapatid, count it all joy. Amen. Kasi minsan na hindi ka lang mapatid na pansin, hindi ka lang nabate, o hindi ka lang na ano mapatid, nakala mo yung chinatsapwira ka. Yung parang nag-iisa ka na lang. No! Wag mong ano mapatid, wag natin ilagay yan sa ating mga isip. Tandaan natin mapatid, ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na mga bagim. Diyos na kaya niyang ayusin at baguhin ang ating mga buhay. Tapat siya na nangako sa atin. Kapag alam mo na lingkod ka ng Panginoon, natapat ka mapatid sa ating Panginoon, ang gagawin mo, ibalik mo sa Panginoon. Lord, itong pangako mo, ibigay mo sa ating Panginoon. Itong sabi mo, Panginoon, pag maging tapat ako sa iyo na lingkod, Panginoon, ibibigay mo ang lahat ng aking mga kahilingan. Ibalik natin at pag naibigay mo sa Panginoon, wait for God's time and God's timing. Amen? Kaya idulog lang natin, idulog sa ating Panginoon ang lahat ng mga kabalisan sa ating mga buhay. No? Hallelujah. Kapag nangyayari sa buhay, mga kapatid, it is a test of your faith. Amen? So count it all joy, mga kapatid. Make it a stepping stone. Ang mga ganyan. Yan ang magiging dahilan para lalo kang mag-level up. Amen? Kaya magpa-level up tayo sa ating Panginoon. No? So make it a stepping stone to level up your faith. Salvation, mga kapatid, is more important than anything in this world. Ang importante kasi may kaligtasan na tayo. Ano ngayon kung anong gagawin nila? Anong gagawin nila sa katawang ito? Anong gawin ni Satanas sa katawang ito? Wala naman ito pakinabang. Mapupunta lang ito sa labok. Ang importante ang kaluluwa natin, mapatid, may tunay na relasyon sa nag-iisang Diyos. At alam natin, pagka wala man tayo, mapatid, sa katawang ito, alam natin kung saan tayo patutungo. Alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Hallelujah. So mapatid, salvation is more important than anything in this world, mapatid. At remember, mapatid, if the pain is deep, go deeper in prayer. Minsan, mapatid, kasi pag nasasaktan ka, nagre-rebuild ka. Pag nasasaktan ka, lalo kang lalayo sa ating Panginoon. Hindi iyon ang nais ng Panginoon. Habang tayo ay nasasaktan, habang tayo, mapatid, ay pagod, mapatid, habang tayo, mapatid, ay nagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon, lalo kang maniklod, lalo kang manalangin, lalo kang lumapit at kumapit sa Panginoon kasi siya lang mag-ayos ng ating mga buhay. Amen? Hindi kayo kayang ayusin ng pastor nyo. Pwede lamang kayo advice o i-advise sa inyo kung anong dapat gawin. Ang Panginoon pa rin
ang gagawa ng kaparanan. Amen? Amen. Hallelujah. You are in pain because God wants you to be strong. Amen? Tingnan niyo mapatid ang mga mga atleta na lang mapatid. Yung nagbo-boxing na lang. Wala ka siguro nakita na boksingero na hindi nasaktan. Sa training pa lang mga kapatid. Sa practice pa lang mga kapatid. Minsan tagilang taong kinakalaban nila na maglaban ng kapatid sa boxing para paghahanda doon sa darating na laban. So ganun din tayo. Hindi tayo mga kapatid na dumaranas sa mga kasakitan sa ating buhay, mga kapatid, upang lugmok tayo ng Panginoon. Sabi niya, upang tayo ay palakasin, upang lalo tayo ay tumibay, maging malakas tayo mga kapatid. Hallelujah. Bawat isa naman sa atin galing yan mga kapatid sa kahinaan. Kaya ang gagawin na natin, isuko lang natin, surrender mga kapatid, habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So, maging mapagbantay tayo kapatid, sapagkat kung kailan ka nagsiseryoso sa paglilingkod mga kapatid, ay doon ka mas dinidistract ng kaaway. Di ba? Na-experience yun? Na habang di ba sa mga bago, yung na-overcome na. Habang tayo mga kapatid lumalapit sa Panginoon, habang tayo nagpapagamit sa Panginoon, di ba nandun lalo yung mga kapatid ang mga pagsubok, ang problema, dinidistract ka ng kalaban, minsan naupiran ka pa ng kayamanan sa sanlibutan para wag ka lang matuloy. Dumating ba yan sa buhay nyo? Amen. Amen. Minsan na upiran ka pa ng tall, dark, and handsome. Or Coca-Cola body. Sama. Di ba? Ang samak daw pa sa... No? Yan kasing kaparaanan ni Satanas. Kasi ginamit niya rin sa ating Panginoon. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Amen. Hallelujah. So maging mapagbantay tayo mga kapatid, maging seryoso mga kapatid. Dahil sa paglilingkod, nagsiseryoso tayo sa paglilingkod mga kapatid, ay doon ka lalo, dinidistract ng kaaway. The devil mga kapatid is not attacking you because you are weak. Tandaan natin ito. Tingnan niyo mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, di ba ina-attack tayo ng kalaban? Amen. Ina-attack ka ng kalaban mga kapatid, hindi dahil sa mahina ka. Ina-attack ka ng kalaban dahil may nakikita sa naliwanag mga kapatid sa buhay mo. Na alam niya mga kapatid kapag tuloy ang liwanag na yan ay mawawala ka sa piling ni Satanas. Amen. Kaya doon sa mga kapatid nagagalit, no? The devil is not attacking you because you are weak, but because you are a threat to him, mga kapatid. Because there is something powerful inside you, mga kapatid. So don't give up. The tide of favor is upon you. Kapag na-overcome kasi natin ito mga kapatid, doon mo na namin matatanggap mga kapatid ang blessing ng Panginoon, ang favor ng Panginoon, ang pangako ng ating Panginoon. Hindi ka mga kapatid makatanggap mga kapatid, kagaya na rin sa ating trabaho. Hindi ka makakatanggap ng sweldo mo kung hindi ka muna maghirap sa trabaho. Di ba? Ganon din dito mga kapatid. Hindi mo matatanggap ang mga pangako yan ng ating Panginoon kung hindi ka muna daranas ng mga pagsubok at problema. Kasi hadlangan ng kalaban. Kaya doon ngayon, dapat i-overcome yan ng bawat isa sa atin. Amen? Huwag mong hayaan na matalo tayo ng kalaban. Talunan na sa mga kapatid. Huwag ka nang makiano doon. Huwag kang matakot kay Satanas. Paglingkod ka ng Panginoon, parang langgam yan, lang yan, kaya mong pitikin. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Luke 10:19, God give us power and authority over the power of the enemy, including Satan. Amen? Ay huwag mong katakutan si Satanas. Walang ibang gagawin yan kundi ibulong lang. May kwento mga kapatid na nabasa ko nung nakarang araw. Yung donkey na nakatali doon, pinakawalan ni Satanas. Pinakawalan niya, inano ngayon doon yung mga tanim ng kapitbahay. O na nakita ng asawa ng kapitbahay, binaril yung donkey, namatay. Nakita naman ng anak ng kapitbahay na binaril yung donkey, binaril niya rin yung asawa. Ang nangyari ng nagbarilan na lang sila. Tapos sinisi sa Satanas, dahil sa ginawa mo, sabi niya, wala naman akong ginawa. Pinakawalan ko lang ang donkey. Ganon din sa atin. Huwag natin hayaan mga kapatid na ang galit na yan sa ating mga buhay mga kapatid ay pakawalan natin. Hayaan natin na isuko yan natin yan sa ating Panginoon. Dahil walang may dudulot mga kapatid. Amen? Hallelujah.
Don't let the devil defeat you, mga kapatid. We have Jesus. May Panginoon tayo. He is the God of Old Testament, New Testament, and He is the God that darating, mga kapatid, para dalhin tayo sa kanyang karyan. Amen? Hallelujah. So, God give us power, mga kapatid. Ang sabi ng Luke 10:9, nabasa na natin, no? At Mark 16:17 to 18. Ito, mga kapatid, ang panghawakan natin. Dapat ginagamit natin ito. Binibigyan tayo ng Panginoon ng power and authority. Use that power, mga kapatid, to give glory to God. Amen? And these signs shall follow them that believe. Ang tanong ngayon, you are a believer of Jesus Christ? Amen. Di ba na-apply natin sa ating buhay, ang Ebanghelyo, naganap sa ating buhay? Itong pangako ng Panginoon. And this sign shall follow them that believe. In my name. Minsan kasi, mga kapatid, baka sabihin nyo sa demonyo, pinapalayas kita sa pangalan ko. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, in my name, no, shall they cast out demons. So gamitin natin ang pangalan ng Panginoon. Baka mamaya pangalan ni pastor ang pinapalayas mo sa demonyo. Hindi susunod ang demonyo. Sino ba ako, mga kapatid? No? Ngunit kung sa pangalan ng ating Panginoon, nanginginig pa sila. Amen? In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents. Biro mga kapatid, kahit minsan ako makahawak tayo ng ahas, hindi tayo maano pag tinuklaw, kagaya ni Apostle Paul. Ang sabi ng mga tao, walang salang mamamatay ang tao ito. Ipinagbag lang ni Paul, ang ahas ang namatay. Ganyan ang power and authority na binibigay sa atin ng Panginoon. So huwag tayong huwag tayong mangamba, mga kapatid. Lagi natin tinuturo yan, no? And if they drink any deadly thing, kahit makainom ka man daw ng lason, o kung nilason ka, pero huwag mong subukan na uminom. Baka sinabi ni pastor, nakasulat doon, kapag uminom daw ng lason, hindi maano. Tapos i-try mo uminom ng lason. Hindi. Ang nais dyan ng Panginoon parating sa atin, na pag may naglason man sa'yo, hindi ka maano, dahil protektado ka ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? They shall take up serpents, and if they drink in a deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Kaya biblical kung bakit minsan nililians kayo ng pastor o ng leader. Dahil ito sinasabi ng Panginoon. No? Hallelujah. So, defeat the devil, mga kapatid. Paano natin ma-defeat ang devil? Kahit may problema ka, may pagsugo ka, may sakit at karamdaman ka, praise and worship God. Serve Him faithfully. Diyan natin matatalo si Satanas. Kaya ngayon, talunan si Satanas. Dahil hindi sa nanaig. Na kahit pinapaypayan ka dyan, hindi ka makakatulog. Amen? Amen. Hallelujah. No? So, defeat the devil by praising, worshiping, and serving God, mga kapatid. At sa ating paglilingkod, mga kapatid, dapat serve and lead, mga kapatid. Bilang servant ng ating Panginoon, dapat tayo ang nag-lead. Yung mga matatagal na nakatulad natin, mga leader na ginagamit na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ginagamit na sa ubasan ng ating Panginoon, dapat, mga kapatid, tayo ang nag-lead, mga kapatid. So dapat, ina-apply din natin, mga kapatid, leadership with humility. Ito, mga kapatid, ang pinakasikreto sa isang leader, sa isang lingkod ng ating Panginoon, dapat nandyan yung humility, mga kapatid. Hallelujah. True Christian leadership is not about position, power, or recognition. Tandaan natin yan. Hindi ka naging leader para ma-recognize ka, para magkaroon ka ng kapangyarihan, mga kapatid, ng mga bagay na makasarili mo na gagawin. No. Binigyan tayo, mga kapatid, ng Panginoon ng pribilehiyo na magamit, mga kapatid. Hallelujah, para sa kapurihan at dakilaan ng kanyang pangalan. No, kaya tayo na mga lingkod ng ating Panginoon, dapat habang tayo nililift up ng ating Panginoon, habang tayo tinataas, habang tayo nag-level up sa ating pananampalataya sa Panginoon, lalo kang nagpapakumbaba. Diba nakikita niyo, mga kapatid, ang palay habang nagbubunga, lalo nagpapakumbaba. Ganun dapat tayo, na habang tayo tumatagal, habang tayo nililift up ng ating Panginoon, lalo kang magpapakumbaba. Hayaan mo ng Panginoon ang mag-recognize sa atin. Hindi kailangan ma-recognize tayo ng tao. Ano ba ang tao? Kahit ma-recognize ka ng lahat ng tao sa sulok ng mundo, kung hindi ka recognize sa harapan ng Panginoon, useless lahat yon. Ngunit kahit na hindi ka na-recognize ng kahit na sinong tao, kung recognize ka ng ating Panginoon, hallelujah, yun ang nararapat.
Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, it is about serving others with humility. Jesus taught that the greatest leader is the one who is willing to serve. Yan ang turo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew 20:26-28, "But it shall not be so among you." Ang kausap ng kanyang mga alagad. Amen. "But whosoever will be great among you, let him be your minister." Amen? "And whosoever will be chief among you, let him be your servant." Kung gusto mo kapatid na maging mataas ka sa harapan ng Panginoon, maglingkod ka. Mag-serve ka, mga kapatid. Kaya nyo bang serve? Yes. Na kahit na ikaw yung pinakamataas, pinakamayaman, pinakamatalino, kaya mo bang mag-serve sa pulubi? Amen. Kaya ba natin? Amen. Praise the Lord. Mabuti pa sila nanay. Praise the Lord. 28. "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many." Kaya ba natin gawin to? Paglingkuran natin ang ating kapwa. Na kahit hindi naman tayo mga alipin, ngunit naglilingkod tayo sa ating kapwa. Isa lang nag-alipin sa atin ang ating Panginoon. Kaya pag ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, anuman ang ginagawa mo sa iyong kapatid, ay siyang ginagawa mo sa akin. Amen? Amen. Hallelujah. "And to give His life a ransom for many." Kaya ba natin ibigay ang ating buhay? Wala nang sumagot. Amen. Kanina, kaya niyo mag-serve. Maraming sumagot. Ngunit pag involved na ang buhay, wala nang sumagot. Kaya mo ba mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mawalan man tayo ng buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Alam naman natin ang kapalit nun ay buhay na walang hanggan. Amen. So anong buhay natin sa mundong ito? Edad ka ng 100? Yes. Useless. Doon ang buhay na walang hanggan nating kamtan sa ating Panginoon. Ano nangyari sa mga nag-edad ng 969? Pinakabatandang tao. Di ba? Nagiging ano lang mapatid dito sa mundo. Ngunit ang importante yung eternal life natin matanggap sa Panginoon. Yung dapat ang pinakahangad natin, mga kapatid. Amen? So, a humble leader, listen before speaking. Dapat ganito tayo. Hindi yung may kaaway ka, may salita na salita, ikaw rin ay sinasalubong. So, hindi kayo magkakasundo. Dapat na pati habang nagsalita isa, makinig. No? Hallelujah. So, a humble leader, listen before speaking. Serves without seeking praise. And leads by example rather than control. Kaya dito mapatid, hindi tayo kinokontrol ng ating mga leader. Kundi ang mga leader, tanda natin ito sa mga leader, lalo na sa mga nag-lead, mga kapatid, tayo ay example, hindi para i-control sila. Wala tayo mapatid sa tinatawag magiging dictator tayo. No, hindi ganon. Ang ano natin, ipangaral ang salita ng Diyos, hallelujah, tayaan mo ang conviction sa kanilang mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Humility keeps a leader dependent on God. Yan, mapatid. Na nakadepend tayo sa Panginoon. Kaya nga, ipasa Diyos natin lahat. Ano man mga bagay, mga kapatid, minsan mayroon kang masasabi doon sa iyong kapwa. Salit mga kapatid na ikimkimin mo, mga kapatid, dulog mo na lang sa ating Panginoon. At hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Amen? Humility keeps a leader dependent on God, recognizing that all wisdom, strength, and authority came from God, mga kapatid. When leaders walk in humility, they build trust, unity, and spiritual growth. So, ganun pala, mga kapatid, sa isang leader o isang lingkod ng ating Panginoon, dapat nandun ang pagpakumbaba. Dahil pag ginagawa mo yan, mga kapatid, mag-build daw ng trust, unity, and spiritual growth, mga kapatid. Amen? But pride pushes people away. Tanda natin yan. Kaya dapat maalis yung pride, praise the Lord, sa ating mga buhay. Di ba, Abe? Dahil yan, kapatid, kasi yan ang naging dahilan, kapatid. Yan ang reason, the very reason kung bakit ang mga anghel, kapatid, na gumawa niyan ay nilaglag ng ating Panginoon.
So, kung nagawa yun ng Panginoon sa kanyang mga anghel, how much more tayo, nagaling tayo sa alabok lang. So, dapat maalis yung pride, mga kapatid. Pride pushes people away, but humility draws hearts closer to both the leader and to Christ. So, yun na dapat ang pinapairal natin, ang pagpakumbaba. Leadership with humility reflects the character of Jesus. Amen? Kapag ginagawa pala natin, mga kapatid, it reflects the character of Jesus. Kasi yan ang karakter ng ating Panginoon. Nung nandito siya, mga kapatid, nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya pinanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi siya ay nagpakababa, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tayo ba? Kaya natin, mga kapatid, sundin ang yapak ng ating Panginoon? Yes. Kung nasa atin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kasi ang Espiritu Santo ang magkukumbig sa atin, magtuturo sa atin kung paano sundin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So ano ba ginawa ng ating Panginoon? He was the faith of His disciple and laid down His life for others. Kaya ba natin, mga kapatid? Hindi lamang yun na, di ba, ginagawa natin ng foot washing, hindi lamang yun na nag-foot washing tayo dahil tinanggal mo doon yung mga kalyo doon sa paa ng kapatid mo. Kundi yung kapatid ay simbolo ng pagpakumbaba na kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Amen? Ikaw, ibiro mo naman, kasi mapatid ang ganyang gawain, mapatid, ay trabaho ng serban, ng alipin. Amen. Amen. Kaya nga mapatid, nagpapakaalipin tayo kung paanong ginawa ng ating Panginoon. Amen. Kaya mo ba tanggalin yung mga ano doon ng kapatid mo? Malalaman natin yan, kapatid, pag nag-foot washing ulit tayo. Amen? Amen. Hallelujah! So sa atin, mga kapatid, kaya ingat tayo sa ating mga pananalita, mga kapatid. Use your speech to Amen. build others up, not tear them down. Amen. Minsan kasi, mga kapatid, nag-aaral tayo, mga kapatid, yung mga salita natin, iwasan na natin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, tayo ay ambasador ni Kristo. Hindi tayo, mga kapatid, ng gobyerno lang, unang tao lang. Tayo, mga kapatid, ay ambasador mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians 4:29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Amen. Amen? Dapat ito na naman, kapatid, na-apply natin sa ating mga buhay. We are Christ ambassador, mga kapatid. Kaya bago natin, mga kapatid, pairalin ang ating galit, ang ating puot, mga kapatid, isipin natin mabuti kung anong magiging epekto nito. Amen. Kasi tayo, mga kapatid, tayo na tinitingnan. Lalo na sa mga leaders. Amen. I'm speaking, mga kapatid, sa mga leader at elders. Tayong tinitingnan, lalo na mga bago na yan. Amen. Ay kung tayo mismo nakikitaan ng mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, sa palagay nyo ba, kapatid, maniniwala sila na tayo ay binago ni Kristo? No. Maniniwala sila na tayo ay lingkod ng Panginoong Jesucristo? Hindi, mga kapatid. No? Kaya dapat tayo, mga kapatid, hallelujah, ambasador tayo ni Kristo, dala-dala natin si Kristo. Kaya kung ano, mga kapatid, ang binigay na halimbawa ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, yun ang dapat natin gawin. Yun ang dapat nating sundin. Yun ang dapat natin sa buhay, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So isipin muna natin, mga kapatid, ang epekto. Lahat tayo, mga kapatid, ay naka-experience ng ganyan. Sino bang hindi naka-experience ng ganyan? Lahat ng mga leaders, yung mga naging elders na sa iglesia ito. Di ba lahat tayo dumaan sa ganyan? Ano lang ang sikreto? I-overcome lang, mga kapatid. Kasi yan ang dapat magli-level up pa sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay naka-experience, mga kapatid. Tayo ay ambasador ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga, i-control natin ang ating mga sarili. Dapat may mga control na tayo. Kung noon na nasa sanlibutan tayo, matingnan lang tayo ng hindi maganda, iba na. Di ba? Mamaya may bumabagsak na. Dahil yan ang ugali ko noon, mga kapatid. Kasi ang katwiran ko na yun, mga kapatid, nung nasa sanlibutan pa ako, hindi talaga ako pauuna. Di bali makauna, wag lang maunahan. Ganyan ako, mga kapatid. Ang katwiran ko nung nasa sanlibutan ako. Mapababae, mapalalaki, mga kapatid. Alam ni Mrs. yan. No? Kasi pati siya naka-experience. Hallelujah. So tayo, mga kapatid, dapat mayroon na tayong control bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo ang ambasador ni Kristo, mga kapatid, kaya nga control your anger. Tandaan natin, mga kapatid, anger is a natural emotion. So, lahat tayo ay dumadaan sa ganyan kasi kahit ang Panginoon ay nagkaroon ng galit. No? So, anger, mga kapatid,
is a natural emotion. Ganun talaga ang tao. Makurot ka lang, matuso ka lang, di ba, nagagalit ka. Magpitik ka lang, masabihan ka lang, makarinig ka lang na hindi maganda, nagagalit ka, mga kapatid. Kasi yan, mga kapatid, ang natural emosyon ng tao. No? But uncontrolled anger leads to distraction. Kaya dapat control ang ating mga anger, mga kapatid. So, one wrong word, one wrong reaction, one uncontrolled moment, and damage is there. Ang damage, mga kapatid. Kasi kapag nakasalita ka na, nakagawa ka na ng hindi, mga kapatid, magkaroon man tayo, mga kapatid, ng mga, kasi ako na-experience yan, mga kapatid, nung bago pa kami umalis doon sa kabilang nasalita na ng mga ganon. Kaya kita mo, kapag nagkita kayo, mga kapatid, dahil siyang gumawa, naaalok siya. Di ba? Ngunit tayo, mga kapatid, dahil wala sa atin, pinatawad natin, hindi man kayo nagpersonal na nag-usap, basta dinulog mo sa Panginoon, pinatawad mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan na ang Panginoon ang kumilos. No? Proverbs 16:32, he that is slow to anger is bitter than the mighty. Pero, mga kapatid, kapag slow to anger ka daw, mas bitter ka pa doon sa malakas. Yes. Amen? And he that ruleth his spirit, than he that taketh a city. Mira mo? James 1:20. Sabi na lang sa masagot ng imin For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Maliwanag, mga kapatid. Ang galit daw ng tao, mga kapatid, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Dahil meron ng galit, mga kapatid. Kaya minsan, ang galit natin, mga kapatid, hindi mo alam na nawawala ka na pala sa Panginoon. Di ba, okay? Praise the Lord. Because, tanda natin ito, mga kapatid, because anger is only one letter away from danger. Amen. Nakukuha niyo, kapatid? Amen. Ang anger, lagyan niyo ng day, it's danger. At ang day, sino? Demons. Ikukontrol ka na ng demonyo, mga kapatid, kapag ka hindi mo na-control ang anger mo. Kaya dapat meron na tayong control. Amen? Amen. Hallelujah. But peace is one prayer away from power. Ganun dapat tayo. Kaya nga prayer talaga, kapatid, ang the best solution. Hallelujah. So the will of God, mga kapatid, for believers centers on knowing Him, sanctification, and loving others, obtain summarized as trusting Christ, living righteously, and giving thanks in all circumstances. In all circumstances, mga kapatid, dumarating sa ating buhay. Mabuti man yan, masama man, kapatid, pagpapala man yan, pagpapalo. Thanks God for everything. Amen. Amen? Amen. Sabi. Madaling araw, sabi ng mga aral sa atin dito. Di ba, be? Praise the Lord. Hallelujah. Sumasagot. It involves using one unique gift to serve God and others, mga kapatid, rather than just pursuing personal desire. Ultimately aim at bringing glory to God. Dapat ganun tayo, mga kapatid. It's all about for the glory of God. Ang ginagawa natin for the glory of God. Amen. Kaya huwag nating pansinin, mga kapatid, ang mga balakid at hadlang na yan sa ating mga buhay. Focus for serving God. Focus, mga kapatid, to glorify God sa ating mga buhay. Dahil yun ang mababalik natin sa Kanya. Yun ang mabibigay natin sa pagbigay niya ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Hindi pa ba tayo natutuwa? Hindi pa ba tayo nagagalak? Na ngayon ay meron tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Di ba? Dapat, mga kapatid, tayo na mga lingkod ng ating Panginoon, ganyan na, mga kapatid. Sumusunod lamang tayo kung anong pinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, growth comes through challenges. Naniniwala tayo? Hindi ka lalago, mga kapatid, hanggat walang challenges sa buhay mo. Amen? Lahat ng naglago, mga kapatid, sa pananampalataya, gaano kadami kayang challenges na dumarating sa ating mga buhay? Di ba na-overcome natin? Pero, mga kapatid, ako, noon, naisip ko nung bago-bago pa ako, mga kapatid. Habang ako may mga pagsubok at problema, hinahamon ko pa yan sa Satanas. Dagdagan mo pa para lalo akong lumago. Para lalo akong tumibay. Para lalong tumatag ang pananampalataya ko sa Panginoon. Di ba? Ganun dapat tayo, mga kapatid. Alam natin na may Kristo na tayo sa ating buhay. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Alam natin, mga kapatid, na hindi bibigay sa atin ng Panginoon mga pagsubok at problema kung hindi natin kaya. Ang sabi nga, pagkatapos ng mga problema at pagsubok,
Di ba? Siya rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ating ma-overcome. So anong pinakasikreto? Pray, ilapit at panikluhod sa ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Growth comes through challenges, mga kapatid. Ang sabi ng kapatid ng Matthew 5:23 to 24, therefore, if thou bring thy gift to the altar, remember this, church, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Maliwanag, mga kapatid. Amen. Nag-offer tayo sa Panginoon. Nagpagsamba at pagpuri sa Panginoon. Nag-offer tayo kung ano man i-offer natin sa Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, kung maalala mo na mayroong kapatid ka na mayroong sama ng loob sa iyo, tandaan mo kapatid, hindi ikaw ang may sama ng loob. Ang sabi ng Panginoon, kung mayroong sama ng loob sa iyo, iwan mo muna ang i-offer mo doon sa Panginoon. Puntahan mo muna ang kapatid mo at makipagkasundo ka sa kanya bago mo i-offer. Pero kapatid, kung pairalin natin ang ating laman, siyang gumawa sa akin ng kasalanan, siyang gumawa sa akin ng mga bagay na hindi maganda. Tapos ako ba ang pupunta doon para makipag-reconcile sa kanya? No. Kaya ba natin gawin yan? Amen. Hindi natin kayang gawin sa sarili lang natin. Kung wala ang Diyos, kung wala ang Espiritu Santo na nasa atin, hindi natin kayang gawin yan. Eh tayo nga, makurot lang eh, gagantihan mo na ng palo eh. How much more, nagunawan ka ng kasamaan, baka dubling kasamaan ang gagawin mo. Kung pairalin natin ang ating sariling kalooban. Ngunit kung ang Diyos ang umiiral sa ating mga buhay, talagang ilalapit mo sa Panginoon. Amen. Lalapit ka, lalapitan mo siya. Kapatid, yakapin mo pa. Yung yakap na may pagmamahal. Hindi yung yakap sabay bulong, papatay. Hindi ka na naturo ng Panginoon, ha? Baka mamaya, sabi mo, Pastor, pag-pray. Mamatay ka na sana. Hindi ganon. Kapag yakap natin, yung yakap na pagmamahal bilang magkakapatid sa Panginoon. Pinag-isa tayo ng Panginoon. Remember that, sir. Hindi aksidente kung bakit nandito tayo. Amen. Hindi, kaya ako dati naisip, Panginoon, bakit ganyan ang mga kaluluwa pinapadala mo dito? Siguro ganun talaga ako kasama. Sobrang sama ako talaga. Kaya ang mga pinapadala ng Panginoon, kung hindi drug addict, pasaguliro, babaero, lalakiro, ha? Lahat na lang ng hero siguro nandito. Kasi ganun ang pastor niyo noon. Lahat na lang siguro ng hero na sa akin. No? Pero puri ng Diyos at binago niya ako, kaya siguro pinapadala kayo dito. Kasi alam ko kung ano na ang gagawin, alam ng Diyos kung anong gagawin ko. Kasi nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Puri ng Diyos. Di ba tayo nagagalak niyan? Ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, minahal niya pa rin tayo. Pero mo po, dadalang ka dito ng tatay Jack. Padadalang ka dito ng, sino pa? Brad Randy. Sister Hilda, Brad Lorenzo. Fernando. Sa palagay mo ba, may matino ka pang pag-iisip kung ikaw ang pastor? Kung wala ang Panginoon, mga kapatid, talagang. Pero kay buti ng Diyos, tinuturuan tayo, inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya ano pa mga kapatid ang ano natin patumpik-tumpik sa paglilingkod sa Panginoon? Gawin na lang natin kung ano pinapagawa ng Diyos. At mag-aim tayo ng reward sa ating Panginoon. Sanji pa na, Pastor. Amen? Sanji. Ay, gusto pa isama, Pastor eh. Wag Gusto na. na. Mabusan ng buhok, Pastor. Lahat naman tayo. Di ba? Kung kayo na ginawa ng 5 kasamaan, sa amin siguro, Brother Lorenzo, 100 na. Amen. Pero kay buti pa rin ng Diyos. Sama ka sa Di ba mahaba pa rin yung aming PC, yung aming cord, mga kapatid. No? Na yan ang nagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Matthew 18:21-22. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Amen. Till 7 times? Ang sabi ni Apostle Peter. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Ilang bisis na ba nagkamali? 100 pa lang, may 390 pa, may 290 pa. Di ba? Kunti na, Sanji. Kunti. Praise the Lord. Pero ako siguro, 1,000 na daw sabi ni Sis Mercy. Ayun lang. Praise the Lord. Busog ba? So lumagpas na. No? Na.
Ang nais din ng Panginoon mga kapatid, dapat unlimited ang forgiveness. Amen. Amen. Bilang mga mananampalataya. Kaya nga sabi naman, love one another, forgive one another as Jesus Christ forgive us also. So, marami ayaw. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ephesians 4:26-27. Ephesians, be angry and sin not. Pwede daw magalit, pero wag magkasala. Oh. Amen. Amen? Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Amen. Kasi kapag lumagpas na kapatid, o malubugan na ng araw ang ating galit, kapatid, nagiging puot na. At pag puot ka na, namamatay tao ka na. Amen. At doon nakikilos ang dyablo sa buhay mo. Amen. Kaya wag natin ikatwiran mga kapatid. Minsan katwiran natin na, i-process pa yan, pastor. No? If God's will and God's time. Pero sa salita ng Diyos mga kapatid, huwag natin palubugan ng araw. Amen. Dahil nagiging puot ang galit. Kaya magalit ka normal, nagagalit. Sino ba hindi nagagalit? Kung ang Panginoon ay nagagalit. Pero dapat huwag natin palubugan ng araw. Amen? Si Brad Fernando, nung nagalit kay Brad Randy, gaano katagal yun? Tagal. Tagal, pastor. Tagal, di ba? Tagal. Muntik pa sila magsuntukan dito, buti nagpapagupit ako. Purihin ng Diyos. Pero kita mong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba, ariin natin kagalakan yun Sila na ngayon. sa ating mga buhay. Di ba? Yan Tandaan niyo mga kapatid, yung laging nag-aaway, yung laging nagbangayan mga kapatid, yan ang pinagsasama ng Panginoon sa ministry. Lord. Kaya huwag kayong magkakadarating ang time na ang kagalit mo, yung kaaway mo, yan pang gagamitin ng Panginoon para maging partner mo sa ministry. Amen? Mag-away. Kaya kita mong mag-asawa mga kapatid, di ba laging nag-aaway? Ngunit ang utos ng Panginoon, dalawa-dalawa. Partner parati mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. So every prayer, dili mga kapatid, God has a purpose. Minsan sa prayer natin, di ba, nadidelay. Sino bang mga nakaranas dito na didelay ang prayer? Di ba lahat naman tayo? Pero God has a purpose. Yes. Amen? Kaya ang importante, patuloy lang. Sagutin man o hindi ng Panginoon ang panalangin natin, patuloy ka pa rin magpuri kasi ang hininga natin ay nasa atin pa rin. Amen? Hallelujah. Kahit pagod man tayo mga kapatid, remember church, no? The grace of God is sufficient to us. Amen. Ang habag ng Diyos ay sapat na sa atin. Kaya huwag tayong mag-alina, huwag na tayong mag-ano pa mga kapatid, duda sa paglilingkod natin sa Panginoon. Akala natin, ba't parang pinababayaan ako ng Panginoon? No. Tandaan natin mga kapatid, if God silent sa buhay mo, may ginagawa siya na mas maganda sa buhay mo. Amen. Amen? Yung darating ang araw, kapatid, na iiyak ka ba sa Panginoon? Di ba? Naranasan niyo sa mga naka-overcome na? Di ba dumating sa araw natin, mga kapatid, na iiyak tayo sa paanan ng ating Panginoon, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa mga problema at pagsubok, kundi iiyak tayo sa paanan ng Panginoon dahil kinatugon ang ating mga panalangin. Amen. Darating yan sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Paggulat ka na lang, magano lang, thank you, Lord. Amen. Yung magpasalamat ka sa Panginoon dahil kinatugon yung prayer mo. Kaya pray na ng pray, mga kapatid. Hallelujah. At patuloy lamang tayo lumapit, mga kapatid, sa altar. Lalo na pag altar kuning, mga kapatid. So the altar, mga kapatid, is where your struggle ends. Naniniwala tayo doon? Yes. Kaya nga may altar Amen. kuling. Kasi yung struggle natin, yung mga kabilisan natin, yung mga problema at pagsubok natin, dinudulog natin sa Panginoon. So dito yan magtatapos, mga kapatid, na pag idulog mo sa ating Panginoon, ibinigay mo sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Hallelujah. The altar is where your struggle ends and God's strength begins in your life. Kaya kung gusto niyo, mga kapatid, na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, maniklod ka sa Amen. altar. Kasi dito una binubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang favor niya sa kanyang mga anak, dito Yes. niya una binubuhos. Amen. Kaya dapat, mga kapatid, sa altar calling, ibuhos natin, ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! At huwag tayong, mga kapatid, magano sa mga nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos, na akala natin tayo na lang parati ang pinaparinggan. Hindi ganun, mga kapatid. Ang trabaho ng preacher, mga kapatid, so a preacher's job, mga kapatid, is not to entertain or make you feel good.
Amen. It's to tell you what you need to hear to save your soul. Yan ang purpose. 2 Peter 2:20-21. Hallelujah. For if after they have escaped, tingnan niyo kapatid, ito salita ng ating Panginoon, hindi ko ito salita. For if after they have escaped the pollution of the world, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Kaya tayo nahon ng Panginoon sa lusak ng kasalanan. Amen. No? They are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. Kaya lalong nagiging masama. Nano nyo kapatid, yung mga backslider, yung mga tumatalikod sa ating Panginoon, kung noon, nung wala sila, hindi sila nakakilala sa Panginoon, worse ang kanilang buhay. Ngunit nung dito na kapatid nakilala sa Panginoon, nabago ang kanilang buhay, at kung tumalikod muli sa ating Panginoon, nagiging mas worse pa ang kalagayan nila. Amen. Amen? Dahil ang sabi mga kapatid sa Matthew 12:43-45, For it had been datapat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao. Nung tayo mga kapatid, sa mga bago, maniwala kayo o hindi, no? Hindi pa natin sa bawat tao, mayroong demonyo. Naniniwala kayo doon? Amen. Sa ating mga bago na hindi pa baptized in Jesus Christ's name, lahat tayo mga kapatid, nung hindi pa tayo nakikilala sa Panginoon, ay mayroong mga demonyo. Either isa, o pito, o legion. Yan ang nakasulat sa Biblia. No? Ngunit kung tinanggap natin ang Panginoon, ang demonyo na ito ay lalaya sa ating buhay. Dahil papalitan ng Espiritu Santo. Kaya ang evil spirit lalayas, papalitan ng Espiritu Santo. No? Datapat ang karumal-dumal na Espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humanap ng kapahingahan at hindi makakasumpong. Kung magkagayon sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nalabasan ko. At pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Pinaganda na dahil pinaganda ng banal na espiritu, ngunit tumalikod siya, umalis na ang banal na espiritu, babalik ngayon doon ang masamang espiritu. No? Nakita niya, malinis na, maganda ng bahay niya na dati na puro dumi. Ngunit nung bumalik na siya, dahil umalis na ang Espiritu Santo, bumalik siya doon, malinis. Biro mong ginawa ng demonyo mga kapatid. Hallelujah. Kung magkagayon mayaon siya at nagsasama ng pitong pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. Kung isang espiritu nga lang mga kapatid, hindi ka hindi mo basta-basta matanggap ang ating Panginoon. How much more na dito, bumalik ang isang espiritu na nagsama pa ng pito na mas masahol pa sa kanya. So 8 demonyo na mas masahol pa ang nandun sa katawan ng tao. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, at sila nagsipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang muling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya nga mapatid, nagiging mas worse ang isang tao, mapatid, na tumanggap sa ating Panginoon at saka tumalikod. Kaya ang sabi nga ng salita ng Diyos, mabuti pang hindi niya naalaman ang katotohanan. Amen? So yan mga kapatid, dapat tayo, magpigil talaga tayo. Patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Magtiis tayo. Napaganda ng topic kagabi mga kapatid. Kung nandito kayo, no? Napaganda ng topic ni Brad Milben. Magtiis. Kaya ang katabi mo na yan, pagtiisan mo. Amen? Kahit gaano pa yan kasama, kahit gaano pa yan ang buhay, pagtiisan mo yan kasi pinadala yan ng Panginoon, nakatabi mo. Pinadala yan ng Panginoon dito sa iglesia. So kailangan tayong magtiisan. Okay na tayo. No? Sundin niyo ang pagtitiis ng Sister Mercy sa akin. Di ba? Magtiis daw hanggang wakas. Pero kung nagbunga ang kanyang pagtitiis. Kung hindi siya nagtiis mga kapatid, siguro matagal na wala na rin kami. Wala na sila blab, hindi na siguro nadagdagan. Pero may balak pa ata eh. Oo, yun lang. Praise the Lord. Yun lang. Wala na daw. Tama din ang pag... Praise the Lord. Pag may milyones na daw ako. Doon na sala. So pagtiisan natin mga kapatid ang bawat isa. Ang sabi ng Philippians 1:21, ito na dapat tayo. For to me to live is Christ, and to die is gain. May pakinabang. Saganang akin na si Jesu Kristo ang mabuhay, at ang mamatay ay mayroong kapakinabangan. Mamatay man tayo sa flesh na ito, sa paglilingkod at pagsunod ng kalooban ng Panginoon,
may pakinabang naman. Dahil maraming kaluluwa ang masiran mo, maraming kaluluwa ang dala mo sa Panginoon. At alam natin, may reward ka maliban doon sa eternal life, mga kapatid, mayroon ka pang reward na ipagkaloob sa atin ng Panginoon, yung 5 crowns. Amen. Dapat nasa atin lahat yun, mas maganda yung buong Ipugisi, nasa atin lahat yun, maliban sa eternal life. May 5 crowns ka pa. Amen. Kaya umayo lang tayo ng umayo, magpagamit lang tayo ng magpagamit. Dahil alam natin, mga kapatid, ang ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Amen. Nandiyan ko pa kayo, mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, yung ating katwiran, kagaya ng katwiran ni Joshua. Anong katwiran ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Yan na dapat ang katwiran natin. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man ang gawin nila, kapatid, sa atin sa mundong ito. Hindi naman mangyayari kung hindi pinapantulot ng Panginoon. Ang mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid na mga Kristiyano na tayo, hindi yan nangyayari dahil lang sa kagustuhan mo, kagustuhan ng demonyo, kagustuhan ng kahit na sino. Kundi, mga kapatid, pinahintulot ng Panginoon para sa kapakinabangan mo, pakinabangan ng mga kapwa mo, ng mga kapatid mo, o sa mga tinuturuan mo. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, wala na dapat hesitation yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi nyo ako kayang pigilan na hindi magpuri sa Panginoon. Nakikita nyo ba ako, mga kapatid, kahit may sakit, kahit maga yung ano ko, mga kapatid? Di ba nagtuturo pa rin? Amen. Ginagampanan ko pa rin ang tungkulin ko. Amen. Nangangaral pa rin ako kahit matutumban ako dito, mga kapatid. Kaya pagkatapos ng diretso na ako higa doon, mga kapatid. Pero nagagampanan pa rin natin dahil sa tulong niya ng Panginoon. Amen. Kung sarili ko lang kakayahan, sarili ko lang kalakasan, mga kapatid, bagsak na ako. Di ba? Napakataas ng blood sugar ko, 549. Pero kagagabi, mga kapatid, chinik nila 390 na lang. Praise the Lord. Huwag ka na kumain. Pero mataas pa rin. Baka sa sunod, sabi ko nga, kung pwede gawing 1,000, okay lang eh. Wow, sumusubba na yung... Praise the Lord. So sa susunod dyan, bababa na yan kasi dinadayat ako ni Sister Mercy. Yun lang. Makakain ako ng kanin pag Huwebes at saka Biyernes. Kaya mas maganda, Huwebes, Biyernes na lang para makakain ako ng marami-rami. So purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa konklusyon na tayo, mga kapatid. Hallelujah. So as for me and my house, we will serve and praise the Lord until my last breath. Amen. Yan dapat ang ating katwiran. Yan na dapat ang ating mga ginagawa, mga kapatid, sa ating mga buhay. No? Ephesians 3:20-21, itong ating last verse, mga kapatid. Now unto him that is able to do exceeding abundantly. Amen? Pangawakan natin ito. Above all that we ask or think. Ang mga hinihingi natin sa Panginoon, ang mga prayer request natin sa ating Panginoon, masigit pa doon, ibibigay niya sa atin. If we are faithful, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. According to the power that worketh in us. Sino? Ang ating Panginoon. Ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Unto Him be glory in the church. Kaya nga, si Jesu Cristo lamang nag-glorify sa church na ito. Amen. Hindi ang kahit sino sa atin. Amen. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Word without end. Amen. Ibig sabihin, magpakailan-kailan pa man, purihin, dakilain, sambahin, luwalhatiin ang pangalang Jesus Christ. Because Jesus Christ is the one true God. Jesus Christ is the Father in creation. Jesus Christ is the Son in redemption. Jesus Christ is the Holy Ghost in regeneration. Hindi yung tatlong persona, hindi yung tatlong Diyos. Amen. Kundi isang Diyos na may tatlong titulo. Amen. Amen? Amen. Palakpak sa Panginoon. To God be all the glory. God bless us all, mga kapatid. At tayong lahat ay tumayo.